Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, August 29, 2024. So, ayun na. Profit taking na sa market natin. So, natuloy na rin yung breakdown ng market natin. Pero lakas pa rin ng lakas pa rin ng net foreign buy natin. Meron pa rin tayong 897 million na net foreign buy. So, halos one-third yata niyan o halos kalahati ba nandito kay Ayala. So, kaya siguro nag-trending yung kanyang price action for today. Pero majority ng mga blue chips kasi negative 0.96 yung closing natin. Siyempre, laglag yung mga alaga natin na stocks. Tapos kung napansin nyo, yung mga gumalaw na stocks, yung mga hindi natin masyadong napapansin or yung mga nagtitrending last time. Ayan, so not so good pa yung galaw ng ibang stocks kasi majority nag-correct na nga po sila. Especially yung mga overbought natin kagaya ni Plus at saka ni Converge naman. Ayan. So medyo marami po yung nag-profit taking talaga for today's trading natin. Hopefully may bounce bukas. So medyo maganda naman ng konti yung future markets ng US pero mamaya makikita pa rin natin yan. Pero kagabi ang pinag-usapan kasi si Nvidia na naman. So nabit naman niya yung earnings estimate. Mataas naman siya, pero yung galaw ng market, pabaliktad eh. Actually, after hours, nagkaroon pa ng sell-off si Nvidia. So parang sell-on news yung nangyari naman sa US market. So lahat yon kinary over niya. So nag-drop yung US market. Kaya tansyangan natin, medyo mahina talaga yung galawan for today's trading. Pero good vibes pa rin tayo kahit na medyo nagda-drop si index natin kasi ayan, 6.5 o 6 million. Ayan, nawala na ako sa yung sa bilang. Bibilangin ulit natin yan kapag lumalabas ulit yung mga foreigners. Pero more or less above 4 billion na yung pumasok na foreigners dito sa market. Kaya kaya-kaya nilang saluhin yan sakaling bumagsak man ng pakonti-konti yung ating mga stocks. So hopefully, meron pa rin tayong magandang galawan for the coming few days naman. Pero one day na lang para bukas na trading po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So puro profit taking nga siya. SPNEC nag-drop ng negative 3.36%. Wala siyang foreigner, no? Maliit lang. Nasa 599K. So medyo mataas pa rin naman siya doon sa breakout niya kapon. Pero yun nga, ayan, puro profit taking. Tapos si Converge, ayan, so di ba, matagal na natin sinasabi, medyo overbought na matagal si Converge. Meron siyang profit taking na malaki din pala, no? Negative 4.29%. Ayan. So, tama-tama para sa mga nag-aantay ng pullback. So, meron siyang, pero good pa rin siya, oh. Meron siyang 34.06 million na net foreign buy dito sa market. Tapos si RCI, ito medyo, kung nakasalo ka kahapon o bumili ka sa end of the day, matindi. So, negative 12.75%. Malakas po yung drop. So, 356.5K net foreign sell. Rather net foreign buy naman siya pero ayun, nagtakbo na yung mga locals natin. Tapos isa sa mga pumitik itong si Ayala, so nag-up siya ng 2.5%. Meron siya kasing ayun no, halos one-third niya no. 369 million na net foreign buy dito sa market. Ayan. So good vibe si Ayala natin pero si SMPH nag-drop no. Tapos si BHI medyo stretch na rin po, nag-up siya ng additional na 3.49%. So yung mga nakita ko nang gumalaw yan, si Ali, si Nickel, tapos yung mga hindi natin masyado napapansin yung stocks. And then si Plus, profit taking na rin, negative 2.29%. Lumalaban pa rin, no? Meron siyang net foreign buy na 400. Hindi ganun kalaki na 418K na net foreign buy dito sa market. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys. And para updated ka sa mga reviews or kung join ka dito sa trading group, kung medyo nag-upisa ka lang or gusto mo na guide sa trading sa markets natin. Ayan. So meron tayong mga members po dito. Ayan. So yung iba nandun sa Patreon natin. Okay? So check mo lang po yan. Kung nakasubscribe ka, check mo lang po yung ating trending videos, mga company reviews, wala pang bago, profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals,
yung mga risk management natin, PSC, and then yung mga basic mga PSC stock market studies naman. Then follow po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, i-review ulit tayo ng isang video for next week siguro na early next week na ilalabas natin. So follow up dito kay Kleenex. Ayan. So nagpa-review kasi sa atin tong si Kleenex natin sa mga play to earn games and cryptos naman. Okay? So sa social media, follow mo na lang po dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. Ayan. Tapos sa Facebook page, pili ka na lang po kung ano yung gusto mong uh, i-follow. Bodega Peak, yung mga articles sa local market dito sa US and then dito sa crypto. And tignan natin yung summary ng markets. Dito muna tayo sa pinaka-summary. Okay, so good vibes pa rin. Good vibes pa rin yung market natin. So meron tayong 888.76 million na net foreign buy pa rin naman eh. So nandiyan pa rin po, pumapasok pa rin. So ang tanong na lang, ang kailangan nyo na lang gawin o kailangan natin gawin, iskan natin isa-isa yung mga stock. Sino ba yung laging pinapasok ng foreigners? Normally kasi pag mga ganyang kalalaki, mga ano yan eh, madali naman makita mga blue chips, madalas yung pasukin nila. Kasi yung mga ano natin, yung mga high flyers natin, yan, Bossy na Plus, hindi naman umabot ng 100 million yung ano eh, per day na pasok niyan. So malamang sa mga big caps na stocks natin. Okay? So drop yung market. So tinamaan yung ating holding firms 1.98% at saka finance 1.38%. So nag-green si mining at saka si properties naman natin. Gawa ni Ali kasi si properties natin. Okay? So ito yung mga foreign funds bought, ito yung mga binili. BDO, BPI, CBC, ASN, Meralco, Jollibee, RCI, o 418K nga si RCI. CHP, AGI, BMC, Ali, BMW, Globe, Converge at saka si dito. Hindi natin makita mag-trending si dito natin. Ano na kayo nangyari sa kanya? Converge Future Proofing Move. Dennis Anthony Oy to build two high-capacity data centers. Ayan. So, mag-expand si Converge. Kaya siguro baka ito na yung niya, sell on news na siya. No? Good good para sa business ni Converge. Kasi nag-expand siya para sa kanyang data center. Tapos yung pinag-usapan kagabi ito naman sa US market, si Nvidia. So, says supply will improve next year. So, maganda kasi yung earnings niya, 100% yata. So, nabit niya yung estimates. Kailan kasi yung after hours niya, yun, parang 6% yata yung niya, yung ida-drop niya. So, mameting natin. Pero yung futures ng US market, mukhang okay naman siya. So, ito naman yung mga foreign funds sold. AUB, East West, APF, Gen, CNPF, Megawide, ABA, AC, E-REITs, CREITs, yung mga REITs natin, binenta, TEL at saka si Bloom. So PTT, meron na ba tayong stock pool nito ulit? Has partnered with Australian technology innovator Netlinks to revolutionize network security in the Philippines. So time deposit, ayan. So sabi ni Investa, worth looking ba yung mga time deposit? Okay. So meron kasi mga digital banks na matataas yung interest. Pero limited naman yung meron yata diyan 15% pero 150K lang naman yung maximum na pwede mong ilagay. Para sa akin si MP2 pa rin ang pinaka-safe na, although may risk siya pero yung pinaka-safe na bet kasi guaranteed ng government, di ba? So sila yung magbabayad sa atin noon kung sakaling may mangyari bang kay MP2, tama ba ako? So kasi 7% malaki na rin 'yun, di ba? Although mas malaki yung potential ng ibang mga banks to, usapan natin mga banks, may limit kasi yung nila eh. So, yan. So, yun na lang i-check nyo kung magkano yung mga limits. Apollo, so pangalawang araw ko na nakikita na marami natang tatag dito kay Apollo. Operator takes precautionary measures via schedule adjustment. Ano ba to? Are being made by adjusting their schedule. Ewan ko kung ano meron dito kay Apollo natin. Okay? So, money matters. Lalong tumataas si gold. So, yung mga mahilig bumili ng alahas, tumataas yung value. Cryptocurrencies, nag-bounce na yata to eh. Tumble amid a wave of long liquidations. Alam ko kahapon to. Ngayon nakabalik na yata to sa 60K. Kaya yung mga coins natin sa crypto is medyo okay na.
So new Cebu Towers from Globe. Ayan o, si Nvidia. So okay yung earnings. Globe, the online casino ban have minimal impact on Globe. Say CEO Ernest Cu. Ayan. O nga pala, no, kung may mga pautang sila. Pero properties ang ano eh, maapektuhan ng Pogo. Picor, retail and exports growth drivers. SEC first half earnings fell 34%. Pero syempre, kaya siguro hindi ito bumabagsak. Inabangan kasi natin September yung announcement ng dividendo or early na October. Kasi 10% normally ang laki. Laki ng bigay nitong si SEC natin. US stocks lower kagabi. Okay, NGCP, Nvidia ulit. Ito yung drop sa Bitcoin kahapon. Share buyback. Hindi pa rin ako natatapos share buyback na yan. Tagal na nito. Robinsons Retail Holdings. Costco. Hindi rin natin napapansin. Umakit to si Costco na silip ko kanina. Si Mrs. G. Meralco. Upgraded Meralco's credit rating. AC. So si BYD siya na yata yung mag-handle. So FDC is planning to expand hospitality business. Ayala subsidiary AC Motors take over BYD Philippines. Ayan. So, okay. So, yun lang yung mga na-post natin. Wala masyadong aggressive na negative sentiment sa market. Kaya nga, tingin natin is, baka ano lang, yung galawan sa US market, yung nagpa-drop sa atin kahapon. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, as usual, sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel po natin. Gagayad po natin yung mga kasama natin na traders, investors. Meron po tayong trading community naman. Okay? So, double check mo na lang yan. So, tingin tayo dito sa galaw ni PSE. So, kaya pala puro Dow G tayo. Parang yung nangyari dito, nakailang Dow G. So, nahirapan siya, nagpo-pullback yung parang sinasagad na tayo sa 7,000 level. Pero nag-higher low naman si sa buong history niya, nag-higher low naman si PSE, di ba? Kahit papaano, ayan. So, para naman makabalik tayo dito sa 7,400. Dapat 8,000 na tayo ngayon eh. Kasi, di ba, yung market naman natin is wala na sa pandemic level. Pero 6,000 pa rin kasi yung Pero good sign naman, di ba? Kasi nandiyan yung mga foreigners natin. So, ganyan pa rin naman yung channel range natin. Laki ng range nitong si Philippine uh, stock exchange index natin, mga blue chips natin. So, laki ng swing volatility. So, negative 0.96%. So, hindi pa naman tayo masyadong worried. Siguro, ang titignan na lang muna natin as support is dito na lang muna from 6.7 until 7K. Ayan. So, kasi ganun talaga yung ugali niya last time. Nauntog siya sa 7K. Nahirapan siya is nire-retest niya yung support niya dito sa 6.7. Pero kaiba naman ngayon, so lagi tayo nauntog pero lagi namang net foreign buy. So meron siguro mga stocks na pinupuntahan ng mga foreigners natin. Okay? So yan po yung galawan. So medyo pabalik ko yung RSI. Pero okay pa rin naman yan. Mataas pa rin yung RSI. And medyo nagpo-pullback ng konti rin yung pinaka-MACD pinaka-MACD formation natin. Okay? So tingin tayo dito sa mga biggest losers saka movers for the market natin. So panalo dito si Ayala, so nag-up na po siya 2.5%, Jollibee 1.1%, Meralco 0.83. So the rest parang mas marami nag-drop ngayon, no? So sino ba malakas? SM nag-drop to. 2.8%. Opportunity, di ba? Kung kaso net for resale pala siya. 105 million. Si Metrobank, ayan, ang pullback na rin. 3%. URC, naguhukay pa rin. 3.28%. Sana si GGS. Sabay lagi to negative 0.86. Awaites, negative 2%. Sa mga big caps to. Okay, so yun lang. Yung galaw ng mga big caps. So dito sa mga movers sa market, hanap tayo ng may volume. XG, ayan. So yung bago nating IPO, ganda ng galaw niya. So nakailang percent na siya. Mula dito sa pinaka-IPO price, dito ko na lang sukatin sa lows. Halos mag 10% na rin pala siya. Okay, maganda yung galaw niya, 4%. Nag-profit taking lang siya pero above IPO price kasi, di ba? So, syempre, ito yung mga hinahanap natin na
Magandang galawan, di ba? So, nakarangkada siya. GMAP, ano ba to? Hindi maganda yung galaw. CHP, nag-up siya ulit. Oh, lumalaban, 3.5%. ABS, okay. So, nag-higher low na ba yan? ABS, now, hindi natin napapansin si now, 2.9% lang. Oldie, ito maganda si Oldie yung galaw niya. 2.8%. So, ali nga. Tapos si APX, nag-bounce na rin. 2.16. Okay, so yun yung mga winners, and then yung loser si eto matindi, no? Kung hindi ka nag-take profits kahapon, sayang na sayang ka dun sa ano. Nag-up pa siya, may paano pa siya gap up ng konti, tapos bigla din niyang binagsak. So mamaya silipin natin yung price action na yan. So sino pa? Yung may volume lang. Apollo. So medyo delicate si ano Apollo, 3.45. Converge. So malaki yan, 4% na drop. Sino pa? SPNAC. Yan yung alaga natin. So nag-drop din siya ng 3%. URC. And drop siya. Meron pa rin siya, net foreign sale pa rin. CREC, kala ko breakout na to. Anyway, hopefully pullback lang yan. Baita Rich, nangyari na. Pagod na yan si Baita. Hindi dumadating yung isang malaking spike. Negative 2.9%. Okay? So yun po yung mga major na nagpagalaw sa markets. Okay, so yan na lang muna yung pinaka main channel natin. So tingin tayo dito sa global markets. Refresh ko lang ng konti para makita natin yung galaw. Okay, so kagabi ay nag-pull back. So pull back si US market. And ngayon, tignan natin kasi parang gusto niyang maganda naman yung futures. Ayan, so mamaya silipin natin yan. European markets, okay na rin siya. Mukhang maganda na opening mamaya. Abang-abang tayo ng mga US stocks natin. Asia, ayan, laglagan pala. Oh. Lahat naman. Ayan, oh. So majority is laglag pala. So pangit pala sa Asian markets. Crypto, ano kaya ang dahilan ng suddenly nag-breakdown yung price nitong si crypto natin, no? Okay. So, based dito sa galaw niya, mukhang pabawi naman na 60. Yan. Kaya pala yung mga binabantay yung coins, medyo okay din yung galaw. So, okay. So, maganda. Maganda to. Green yung, may mga mapura pa rin yung iba. Pero ano na yung chart naman niya okay na. So, minsan nagkakatakutan dito sa napansin nyo ba? From the last few months na trading natin, biglang nagda-drop tapos bumabalik din si Bitcoin. Pero yung pinaka-overall trend niya, kung titingnan mo, parang malaking flag formation si crypto. Pa-downtrend siya in the recent na few months. Pero parang flag siya eh. So hopefully flag. Ayan. So mga kasama natin may hawak na crypto din. Okay. So okay naman yung iba. Ayan, maganda yun sa cryptos natin. Okay, so punta tayo dito sa mga trending stocks. So medyo okay na yung lalamunan natin. Kaya lang, hinay-hinay pa rin sa um, pagbablog na mahala tayo. Okay, so unahin natin si SPNC. So medyo nag-resist na siya, no? So invalid muna yung usapan natin na 1.24. Nauntog muna tayo dito. Saan ba? May gap ba tayo dito? Okay, support muna 1.13. So, ang maganda makita sa kanya, pwede pa rin ba? Okay, sige, lagay natin. Bullish. May pagka-bias tayo kasi may hawak din tayo na SPN EC. Okay. So, based dito sa galaw niya, wala na yung trend line kasi medyo parabolic yung galaw. Okay, so profit taking siguro kasi malakas nga yung tapos medyo pangit yung sentiment ng global market. So bumalik ulit siya slightly below RSI 70. So maganda makita as a fellow holder, sana hindi siya mag-break bukas dito sa 1.14. Dow G, gusto natin makita kung medyo may naman siya para mag-form tayo ng flag formation dito sa area natin. Kasi meron tayong inaantay na na kahit pa paano good catalyst kasi itong si di ba? Si Meralco. Hindi natin alam kung kailan siya bibili. Wala pa akong nakita masyado sa kanyang mga disclosure, pero hopefully matuloy yung yung pagbili ng natin dito ay SPNEC. O kung magkano man yung price, di ba? At saka gaano karami. Good sentiment kasi yon. Tsaka isa pa yung IPO price niya, nandito kasi so mag-a-act as support yung IPO price natin. Ito, sa bandang kaliwa. So 2 years ago.
Okay, so ganyan lang muna. Hopefully, optimistic din yung galaw ng market sa kanya kasi may volume naman siya. So kahit pa paano. And meron siyang konting 599.77K net foreign buy. So yun pa rin naman. Meral ko pa rin po yung antay natin na catalyst kay ABS-CBN natin. Okay? Next, Converge. So puro profit taking. So talagang beware sa sa over. Although may case naman na tumatagal yung overbought condition talaga, hindi mo naman masasabi. Pero always beware pag medyo overbought na yung stocks natin. Pero maganda yung ginalaw niya para kahit pa paano, ma-retest natin yung support natin. So meron tayong support MA9 or dito sa mga kandilan na to sa 14.6 siguro. May konti siya dito support. Okay, so hopefully nandiyan yung support natin. Trend lines, wala. Kasi parabolic yung galaw natin sa kanya. Okay, so bukas na natin makita. So 4.29% yung drop pero meron siyang 34.06 million na net foreign buy. So good vibes pa rin naman siya kahit pa paano. So overall RSI still very bullish and parabolic pa rin yung MACD formation nitong si Converge naman natin. Okay? So meron pa rin naman andiyan pa rin naman yung mga foreigners natin kailang overbought na kasi. Kaya mas mabilis mag-pullback yung mga overbought kapag medyo pangit yung global markets natin. Okay? Next, RCI. Kapon ba overbought to? Hindi pa, no? Hindi pa nag-overbought pero wala. So, tines naman niya yung pinag-usapan natin na resistance kagabi. O malayo pa pala. Hindi pa pala umabot. So hanggang dito lang siya sa 3.7. So mga 3.8 o 4 yung nilalagay natin na resistance. So wala na yan, invalid yan. Medyo bearish kasi yung kadila. So yun na lang muna. Resistance and hopefully bumalik siya kasi baka hopefully bumalik siya kasi medyo marami siguro ang diyan. Namili nung closing no. Ito yung pinaka-peak natin no. So maraming bumili dito. Ayan. So hopefully medyo bumalik siya. So anyway, ganyan talaga ugali ng mga small caps na stocks natin. So, kung na-timingan mo, yun lang, swerte lang talaga. So, negative 12.75%. So, bearish yung sentiment natin in the short term. Ang kailangan niyan daw G. So, 356K net foreign buy naman siya, pero hindi tayo masyadong optimistic. Medyo malaki. Hopefully, may bounce kasi malaki yung drop na ginawa niya kung medyo bullish yung itsura ng galawan sa market natin bukas naman. Okay? So, meron pa naman tayo isang araw. And next, BHI. So, bearish muna si RCI. So, BHI, ito, tinitignan ko din to. Tagal na rin overbought ni BHI. May catalyst kaya to? Hindi ko wala akong makitang, wala akong mabasa na catalyst sa kanya eh. Kasi, pero kung titignan mo, yung volume niya dito sa bandang baba ng chart natin, meron may karga siya eh. Yan Si MRC, bago siya umarangkada, ang dami niyang volume din, no? Tapos sa ngayon, tignan mo, medyo pababa siya kasi nawawala yung volume niya. Pero overbought na kasi. May tingnan natin. Baka may catalyst si BHI na hindi natin alam. So, lagay ko na lang support. Yan naman talaga support niya. 0.839. So, watch out na lang kasi overbought na si BHI natin. Kaya lang minsan pag overbought lalo pang nga nag-overbought yung stock. So, resistance is dito sa Ayan, mga 0.937, 0.09317. Okay? So, nag-up siya ngayon, 3.49%, very good. And meron siyang 22K na net foreign buy. Ayan, bullish na bullish yung direction ng RSI at saka MACD formation. Okay? Next, yung paborito natin na property, si Ayala. So, ayan, di na tayo nakapag-add. Ayan, so, sabi nga, ganun madalas natin sabihin pag nakarangkada ulit yung stock. So, meron siyang konting breakout dito kung sisilipin mo, di ba? So, ngayon, tatargetin natin, kung maganda yung galaw ng market bukas, may opportunity na umabot tayo ulit ng 37. Pero medyo stretch na rin siya, no? Hindi pa naman overbought si Ali. So, baka meron pa. Kasi tinutulak pa rin siya, yan, no? 369.28 million net foreign buy pa rin naman siya. So, nag-up siya 2.5%. Maganda yung pinapakita ng chart nitong si Ali natin. Bullish lahat ng
indicator natin. Yung ating price action, so upward, yung ating RSI upward, yung ating pinaka-main na MACD, upward din, no? And bullish siya. Pero yung iba, SMPH, nag-drop, si Robinson, nag-drop, si DLL, hindi gumalaw, si Meg, ito nag-up to last time nag-drop din siya. Nag-Dow GC, si Meg pala natin ng isang araw. Okay? So anyway, hopefully, parang si Ali lang yung maakyat na properties And then lastly, C+, yung paborito natin na stocks sa trending, ilang linggo na rin ito. Nagti-trending, lumalaban pa rin siya. Meron pa, no? Parang buhay pa si Plus, pero overbought pa rin siya. So, bullish. Actually, bullish nga yung mga indicators. And malakas pa rin naman yung niya. Buhay pa rin naman yung volume niya. Meron pa rin, no? So, hopefully, yung ginalaw niya ngayon, so meron na siyang nag-resist siya. So, yan gagamitin natin resistance. Hopefully, ang ginagawa niya is parang flag formation lang. Medyo malalim kasi yung support natin 20.9 or 21. Yung pinaka-support kasi natin dito kay Plus. Okay. So, remains to be seen kung magpo-pullback na siya. Abot kaya ito ng 30. No, so hindi natin alam, di ba? So tignan natin, malay mo. Pero kailangan niya mag-pullback para makapasok yung iba, no? Hopefully hindi ganito kalaki yung mga pullback niya. Wala naman negative news yata dati dito Wala naman negative news to dati. Stretch lang siya tapos ng pullback. So ngayon medyo stretch na rin yung itsura. So kung mag-pullback siya, then opportunity dun sa mga nag-aabang. So negative 2.29% and 418K net foreign buy. Okay? So good vibes pa rin sa market kahit na nalaglag yung mga alaga natin ngayon kasi meron pa rin tayong net foreign buy. So maganda kasing preparation to kung gusto nilang itulak past 7,000 yung market. Kasi ngayon lumalabas, malakas na resistance tong 7,000 level talaga. Hindi siya makarangkada Siguro kung magbe-breakout ulit si US market din. Ayan. So, kung meron mabalita doon sa South China Sea naman, so yun naman yung magiging negative catalyst natin. Kasi hindi pinansin ng market last time di ba? So, niraram yung mga barko natin doon. Pero umakit pa rin si PSA. Ewan ko lang. Ngayon na medyo nagpo-pullback tong si PSE index naman natin. Okay, so hopefully hindi siya masyadong affected. And bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to, abangan mo lang yung mga posts natin dito sa mga Paper and Games Cryptos. Facebook account, Facebook page, Bodega P, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guys sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.